Pasok na pasok po sa budget ang ulam natin ngayon. Palagay ko'y magugustuhan niyo po ito. Kahit na ewan-ewan ang mga rikadong nilahok ko sa ulam natin, pero sa tingin ko po, sa oras na gusto niyong mairaos ang tanghalian o kaya'y hapunan niyo, kahit po ewan-ewan ito, hindi po kayo eewanan ito. At palagi niyo pong babalik-balikan dahil mura na, masarap pa, masustansya pa. Nagtira lang po ako ng 2 kutsarang mantika. At eto, umpisahan na po natin sa sibuyas. Welcome na welcome po kayo dito sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. Sunod na po natin ang bawang. At pag medyo mabango na ito po ay ginayat na karot. Madalas po akong maglagay ng carrots kasi magandang makulay ang ulam, di po ba? Kapiraso lang naman po ito Marami lang tignan kasi nga po ginayat. Kasama ko pa po kayo. Kung kayo po'y nag-i-enjoy sa panonood at gusto nyong mabulyawan, mag-comment po kayo din sa baba. At pag nabasa ko pasasayahin po natin yung ilan sa inyo. Salamat po! Konting asin po, pamintang durog, katitik na asukal, o diretso. Kapag half cook na po ang carrots, isunod na po natin ang bida sa ulam natin ngayon, ang toge. Nakita nyo naman ang ginawa ko sa toge mga kaibigan Hindi lang po basta-basta tinanggal ko yung tubig. Piniga ko po talaga ng husto dahil magiging matubig po ang ulam natin kapag hindi piniga Malabsak ang dating at pangit po lasa pagkaluto. O isunod na po natin ang malunggay. Patayin po natin sandali ang apoy at nang hindi ma-overcook ang gulay. Sunod na po natin ang kinchay. Dapat po may kinchay hindi pwedeng wala. Yan po ang magpapasarap sa ulam natin. O buksan po ulit natin ang apoy. Nakita nyo ba ginagawa ko? Pina-flat ko po ng syanse ang ibabaw ng toge. Pilitin nyo pong maging malapat at paikpikin nyo po ang gulay para nang sa ganun mabuo. Masdan nyo po ang gagawin ko sa binating itlog. Hahatiin po natin sa 2 portion yan at ganun po ang paglalagay sa ibabaw lang at sa paligid. Dapat po yung paligid ang pagtutuunan nyo ng pansin at kailangan ng itlog noong crust para hindi po madurog. 5 itlog po yung aking binate. Yung natira mamaya na po natin problemahin kung saan natin ilalagay. Takpan po muna natin at hayaan nating mabuo. O siya, nabuo na po ang itlog. Tungkabin po natin ang paligid gamit ang syanse. Tapos po ibaliktad natin. At ito naman pong kabila ang harapin natin. Tsaka po natin ilalagay yung natirang binating itlog. Ganin din po ang procedure, ang paraan. Pareho, sa paligid, sa ibabaw, para tuluyan na pong mabuo ang toge. Takpan po natin at hayaan na nating maluto ng tuluyan ng itlog. Meanwhile, eto po ang sarsang gagawin natin. Pagmasdan yung maigi, 2 tasang tubig, kaunting chicken powder, sesame oil po, 2 kutsara, oyster sauce po, 1/4 cup. Ang toyo naman 2 kutsara o mas marami pa kung gusto nyo. Tunawin po natin yan. Tsaka po natin ilalagay iring cornstarch para habang kumukulo ang ulam lumalapot. Ganito po ang gagawin natin Bago natin hanguin ang ulam, dahan-dahan po nating ibuhos ang sarsa sa paligid at sa ibabaw ng toge. Lalapot po yan maya-maya. Pakuluin po natin. Takpan. Sandaling-sandali lang po ang apoy, ang sarsa. At eto na po, nakita nyo ba? Aataduhin nyo na po kung gusto nyo at nang maparte nyo na po sa mga kakain nitong ating super linamnam na ulam. O kinchay pa more para po maging mas malasa. At sa huli po, ilagay nyo na po itong ating piniritong toko ang pinagulong ko ng konti sa cornstarch at saka po yung piniritong baboy. O palakpakan naman dyan! Approve na approve po itong ulam na ito sa akin. Sana po sa inyo din. Tignan nyo hahaluin ko po at nang makita nyo kung gaano nabuo ang ating toge at humalo ang sarsa. Ano po bang sabi sa inyo kanina? Kahit po ewan-ewan ang mga rikadong nilahok ko sa ulam natin ngayon, pero sa oras ng kagipitan, hindi po kayo nito eewanan. Ewan ko na lang sa inyo kung di nyo pa maibigan. Kung ayaw nyo pong lagyan ng toko at baboy sa huli, pwede naman po. Kaya lang, nadiin na itodo na natin. Yan po kinalabasan. Basta isulat nyo po ang comment nyo. Sabihin nyo kung anong ulam ang lulutuin natin at yun po ang gagawin ko. Kayo ang boss Ron Bilaro po. Bukas ulit.